Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 451. Isang black evening gown. Sige na. Pumunta tayo sa isang haute couture boutique na nagbebenta ng mga evening gown. Walang ibang pagpipilian si Anastasia kundi magbihis ayon sa dress code. Ilang beses nang niloloko ni Alex si Hailey sa kanyang kama nang sumapit ang orasan ng 1 p.m. Ang pagkakaroon niya ng mukha na katulad ni Anastasia ay naging mahirap para sa kanya na ilayo ang sarili sa kanya. Pagkatapos nilang magising, pumunta si Alex sa banyo habang si Hailey ay nanatili sa kama upang gamitin ang kanyang telepono. Hindi siya nakaramdam ng isang onsa ng pagkakasala sa pagtrato kay Erica sa paraang ginawa niya. Si Alex ay isa lamang na ginamit nina Erica at Hailey. Nakatanggap si Hailey ng isang text message sa sandaling ito. Hailey, kumusta ang paghahanda mo para sa taunang pagdiriwang sa Burgwa? Tiningnan niya ang ID upang makita kung sino ang nagpadala, at ito pala ay si May, isang taong matagal na niyang hindi makontak. Pagkatapos ng lahat, wala siyang gamit para sa Mayo. Gayunpaman, nagulat si Hailey nang makita ang mensahe. Wala siyang ideya na may taunang selebrasyon para sa kumpanya sa araw na iyon. Wala akong natatanggap na balita tungkol dito, May. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sagot niya. Nagtanong lang si May bilang kapalit, di ba sinabi sa iyo ni President Presgrave? Pupunta rin siya ngayong gabi. Baka nakalimutan niyang ipaalam sa iyo. Sumagot kaagad si Hailey sa kanya, nakalimutan siguro ni Elliot na ipaalam sa akin dahil sobrang busy niya lately. Pwede ba akong sumali sa event? Siyempre kaya mo. Ang lahat ng mga customer na bumili ng haute couture mula sa Burgwa ay nakatanggap ng isang invitation card. Ang sa iyo ay malamang na nasa iyong email. Tandaan na magbihis ng haute couture ngayong gabi, Hailey. Inaasahan kong makita kung gaano kakaganda. Katulad ng dati, pilit pa ring sinusuyon ni May si Hailey. Isang matinding pagnanasa ang nagsimulang umusbong sa loob matapos basahin ni Hailey ang mensahe. Hindi niya akalaing makikita niya muli si Elliot ng ganoon kaga. Dapat ba akong kumuha ng pagkakataon? Isang ambisyosong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata noon, kailangan lang niyang gawin iyon. Maari niyang samantalahin ang pagkakataon ngayong gabi na magpakita ng kaunti pang kaawa-awa at kahabag-habag. Kung nagawa niyang pukawin ang simpatiya ni Elliot para sa kanya at mapatingin sa kanya ng isang beses, sigurado siyang magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na alagaan siya sa hinaharap. Kailangan kong pumunta, ngunit saan ako hihiram ng damit? Naisip ni Hailey ang isang butik na napuntahan niya noon kung saan nagkataon na nakakuha siya ng coupon para sa libreng rental. Maaaring hindi man lang ito inabala ng matanda, ngunit sa kalagayan niya ngayon, buong puso niyang nanalangin na matubos pa rin niya ito. Pagkalabas ni Alex sa banyo ay agad na sumandal si Hailey sa kanyang dibdib habang nakatingala sa kanya. Wala akong pera pang lunch. Alex, pwede mo ba akong pahiramin, please? Nakaawang tanong niya. Nang makita siyang napakaliit at maganda sa kanyang mga bisig, walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang lahat ng pera sa kanyang wallet at ipinasa sa kanya. Sana hindi ito masyadong maliit para sa iyo, Hailey. Eto, kunin mo. Salamat, Alex. Tumayo siya sa kanyang tiptoe at buong pagmamahal na hinalikan siya. Biglang napaisip si Alex kung gaano kaganda kung si Anastasia ang nakayakap sa kanya. Sa kabilang banda, nagbabrowse si Anastasia sa mga gown na available sa isang boutique habang matiyagang naghihintay si Elliot sa kanya. Umupo siya sa gitna ng lobby, humigop sa kanyang tasa ng kape. Sa pag-asang may gusto si Anastasia, maging ang boss ng boutique ay personal na nagsilbi at ipinakilala ang lahat ng mga kakaibang damit na mayroon siya sa kanyang tindahan. Ito ay hindi na walang anumang nakahuli sa mata ni Anastasia. Para manatiling low profile, naghahanap talaga siya ng panggabing gown na hindi makakaakit ng pansin ng publiko gaya ng ginagawa ng mas nakakapansing mga gown. Sa wakas ay natagpuan niya ang isa na eksaktong hinahanap niya. Ito ay isang strapless na itim na damit na walang putol na pinasadya, nagawa rin sa mas makapal na material na makapagpapainit sa kanya. Dahil bihira si Anastasia na magsuot ng ganitong uri ng dark-colored evening gown, nagulat din ito sa sarili kung gaano siya kaganda sa gown. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang likuran, at kapag ipinarray sa kanyang mga nakamamanghang katangian,
pinalaki nito ang kanyang aura na kasing dalisay ng isang malinaw na lawa. Miss Tillman, with elegance such as yours, you would sure good in any evening gown. Gayunpaman, sa tingin ko ang isang ito ay nababagay sa iyo lalo na. Nagbibigay ito ng cool at marangal na ugali. Nakita ng may-ari ng tindahan sa isang sulyap na si Anastasia ay hindi isang mahina at malambot na babae. Sa ibabaw ng kanyang mga titig na pinipigilan ang iba, kung minsan ay naglalabas siya ng nangingibabaw na aura na hindi nagpapahirap sa sinuman. Isa lamang itong saplot na inilagay niya upang protektahan ang sarili. Kontento na rin si Anastasia sa itim na damit habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Habang nakaupo siya sa harap ng dressing table para hayaan ang may-ari na mag-makeup, hindi maiwasan ang huli na mamangha sa mga facial features ni Anastasia. Pagkatapos ay kinumplito niya ang hitsura ni Anastasia gamit ang isang light makeup na tugma sa kanyang ugali. Ocean of libreng download books, bahay, maghanap, mga bagong paglabas, mga genre, listopia, mga may akda, mga wika, mga magasin at pahayagan. Mga web novel, kahilingan, makipag-ugnayan, misyon. Hanapin ang website na ito. Hanapin ang website na ito. Maghanap, mag-donate. Home Authors Joel Larcher. My Baby's Daddy Novel, Anastasia, Novel Book Online Libreng Kabanata 452. Kabanata 452 nagsisimula na itong magmukhang Pasko. Bumaba ng hagdan si Anastasia mula sa ikalawang palapag pagkatapos niyang magbihis. Nang marinig ng lalaking nasa sofa ang yabag ay agad niyang inangat ang ulo at nanlaki ang malalalim niyang mata sa gulat. Hindi maiwasang isipin ni Elliot kung gaano kaganda ang babaeng ito na tinawag niya sa kanya kahit ano pa ang suot nito. Naglakad si Anastasia sa kanyang tabi, ngunit medyo nahiya siya habang nagtanong, mukhang maganda ba ito? Absolutely gorgeous. Papuri niya sa kanya sa mahinang boses. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawang pitaka na may mga sikwan. Alin sa tingin mo ang mas maganda? Tanong niya ulit. Tiningnan ni Elliot ang mga pitaka na may seryosong tingin sa loob ng ilang segundo at kalaunan ay pumili ng isa para sa kanya. Siya rin, ay hindi na nag-abala pa sa paghihirap sa sarili tungkol dito at nagpatuloy na gamitin ang pinili niya. May dalawang hindi imbitadong bisita sa pagdiriwang ng anibersaryo ngayong gabi, sina Aliona at Hailey. Kararating lang nina Hailey at Alex sa isang apartment complex sa sandaling ito. Ito ay isang maliit na unit ng apartment na binili lang ni Alex kamakailan para sa mga layunin ng pamumuhunan. Ngayon, gayunpaman, ito ang tirahan ni Hailey pagkatapos niyang maging babae. Hailey, we have no choice but to let you live here para hindi malaman ni Erica na magkasama tayo, medyo prangka na sabi ni Alex sa kanya. Huwag kang mag-alala, paumanhin niyang sinabi, nalulungkot ako sa pagnanakaw ng kasintahan ni Erica. Kahit papaano ay nakadama ng tagumpay si Alex sa bagay na iyon. With his arms around her, he dotingly scolded her, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Between you and Erica, syempre ikaw ang nagustuhan ko. Puro professional ang relasyon namin ni Erica. Alex, kailangan mong tulungan si Erica. Nang marinig iyon, hindi niya maiwasang magtanong, Hailey, kilala mo ba ang kapatid ni Erica, si Anastasia? Oo naman. Nabalitaan ko kay Erica na nakikipag-date siya sa young master ng Presgrave Group. Dagdag pa ni Hailey, nabalitaan ko rin na nagkaroon siya ng anak sa labas ng kasal 5 years ago. Panipi. Nanlamig ang mukha niya nang marinig ang mga salitang iyon. Nagkaroon ba siya ng magulo na pribadong buhay? Siya probe. Hindi mo ba alam? Nagtatrabaho siya noon sa isang club. Dumura ni Hailey na may mapang asar na mukha. Nagtrabaho siya sa isa para kumita ng sapat na pera para makapag-aral sa ibang bansa. Hindi na kailangang sabihin, nagulat si Alex nang malaman na si Anastasia ay nagkaroon ng napakagulong nakaraan. Alex, huwag na natin siyang pag-usapan. Ako ang iyong babae mula ngayon. Nanlilisik ang mga mata ni Hailey habang nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Nakatingin si Alex sa mukha ni Hailey, ngunit si Anastasia ang hinahanap ng kanyang puso. Dumating ang hapon. Ang piging sa pagkakataong ito ay ginanap sa malaking banquet hall ng isang 7-star hotel. Dahil ang Bergua ay nagpakita ng napakalaking pagpapabuti sa kanilang pangkalahatang pagganap sa taong ito,
ang taunang pagdiriwang ay natural na ginanap sa laki na tumutugma sa mga nagawa ng mga empleyado. Ang mga tauhan ng Burgwa ay nagsimulang dumating ng sunod-sunod sa 5 p.m. Kasama rin sa mga imbitado ngayong gabi ang mga customer ng kanilang haute couture. Ang kaganapan ay parehong taunang pagdiriwang at ang oras upang makipag-ugnayan sa kanilang mga customer. Siguradong may nagpakalat na dadalo si Elliot sa pagdiriwang, dahil pati ang mga babaeng panauhin na hindi dadalo ay dumating na lahat, kaya naman tiyak na magiging mas masigla ang handaan. Si Elliot ay walang alinlangan na naging target ng mga babaeng walang asawa sa karamihan. Ngayong gabi na sa wakas ang pagkakataon nilang lapitan ang lalaking bahagya ng magpakita ng mukha sa publiko kahit sa isang normal na araw. Nakaupo si Anastasia sa kanyang sasakyan nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Felicia. Anastasia, kailangan mong bantayang mabuti si Pangulong Presgrave ngayong gabi. Maraming babaeng bisita ang nandito para sa kanya. Hindi napigilan ni Anastasia na matawa nang mabasa ang text message. Dapat ay talagang nagmamalasakit si Felicia sa kanya para ipaalala niya kay Anastasia ang isang bagay na tulad nito. Anong tinatawa-tawa mo? Sumulyap sa kanya ang lalaking katabi niya, matikas na kinokontrol ng mga kamay nito ang manibela. Bahagya siyang nataranta habang hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang telepono. Wala, bulong niya. Si Anastasia ay mahihiyang mamatay kung makikita ng lalaki ang mensahe. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang itago ito, mas nagiging kaina-hinala ang tingin ng lalaki. Maaari ba siyang nakikipag-chat ng pribado sa ibang lalaki? Nagtatakang tanong niya. Pagkarating nila sa hotel ay si Larry na ang bumaba para personal silang tanggapin. Nandyan na kayo, President Presgrave at Anastasia. Naghanda ako ng kwarto para makapagpahinga ka. Dahil maaga pa, pumunta sina Anastasia at Elliot sa isang suite para magpahinga, at bababa na lang sila kapag nagsimula na ang selebrasyon. Nakatayo sa harap ng mga French window, napansin ni Anastasia na parang Pasko ang kapaligiran sa labas. Tulala siyang nakatingin sa night view nang may isang pares ng mga braso ang pumulupot sa kanyang baywang. Pagkatapos ay isinandaw ng lalaki ang kanyang baba sa kanyang collarbone nang walang salita, at natural na nangyari ang kanilang intimacy. Kabanata 453. Nandito na sa wakas si Elliot. Bisperas na ng Pasko bukas. Ipagdiwang mo ba ito sa Presgrave Residence? Tanong ni Anastasia, na ikinahong ni Elliot bilang tugon. Palagi kong ipinagdiriwang ito kasama ang aking lola. Si Anastasia ay babalik sa bahay ng kanyang ama bukas. Bagamat walang lugar para sa kanya sa bahay na iyon, ito pa rin ang lugar na tinatawag niyang tahanan, hanggat nandoon ang kanyang ama. Okay lang ba kung imbitahan kitang dalawa ni Jared sa lugar ni Lola sa Pasko? Tanong ni Elliot sa mahinang boses pagkatapos ng bahagyang paghinto. Pinag-isipan niya ito at nagpasya na hindi siya uuwi sa Pasko kung naroon siya sa bisperas. Oo naman. Tumanggaw siya bilang tugon. Hindi nagtagal ay humigpit ang mga braso sa kanyang baywang nang mas lalo siyang hinayla sa dibdib ng lalaki. Kumilos naman ang lalaki para halikan siya, ngunit sakto namang inabot niya ang manipis nitong labi para takpan ang manipis nitong labi. Walang kisses, tili niya. Huwag mong guluhin ang makeup na mayroon ako. Kinailangan ni Anastasia na harapin ang kanyang mga karibal sa pag-ibig ngayong gabi, kaya kailangan niyang tiyakin na ang kanyang makeup ay maglalagay sa kanya sa kalamangan. Kinagat ng lalaki ang kanyang collarbone dahil doon. Dapat okay lang na halikan kita dito, hindi ba? Ungol niya. Agad na parang may kuryenteng damaloy sa katawan ni Anastasia nang hinayaan niyang parusahan siya ng lalaki ng halik. Sa sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni Elliot. Sinulyapan niya ito, pagkatapos ay pumunta sa sofa at umupo habang sinasagot ang tawag. Hello. Ang lahat ay inayos-ayon sa iyong tagubilin, Pangulong Presgrave, ulat ni Ray mula sa kabilang dulo ng tawag. Umungol si Elliot bilang pagsang-ayon at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kislap ng kasiyahan. Hindi nila namamalayan, 6:30 PM na pala, at lahat ng mga invited ay nandoon. Sa sandaling ito, isang babaeng nakasuot ng sensual na damit ang pumasok mula sa pasukan. Si Aliona pala. Ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa kanyang hitsura ngayong gabi ay para sa kapakanan ng pansin ni Elliot. Lumapit sa kanya si Felicia na nakakita sa kanyang pagpasok. Aliona, bakit ka nandito? Bakit hindi ako makakapunta, Felicia?
Empleyado din ako ng Burgwa. Masungit na tonong sagot ni Aliona dahil alam niyang magkasundo sina Felicia at Anastasia. Hindi nabalisa si Felicia sa kanyang kabastusan, at mahinahon lang niyang sinagot, sa tingin ko ay wala ang pangalan mo sa listahan ng imbitasyon. Ang aking relasyon kay Pangulong Presgrave ay nagpapahintulot sa akin na pumunta kung gusto ko. Pagkasabi niya nun ay lumingon si Aliona sa manager na nakatayo sa gilid. Umupo ka para sa akin. Nawalan ng masabi si Felicia matapos marinig ang sinabi ni Aliona. Kahit na siya ay isang rehistradong empleyado sa Burgwa, wala siyang pakiramdam ng responsibilidad para sa kanyang trabaho. Hindi pa siya nakapagsumit ng magagamit na draft mula noong sumali siya sa kumpanya. Kasabay nito ang pag-welcome ni May kay Hailey sa bulwagan sa ibaba. Pagkakita pa lang ng una kay Hailey na papasok mula sa labas ay agad siyang napatalon sa tuwa. Nandito ka pala, Hailey. Ang evening gown na nirentahan ni Hailey sa butik ay hindi naman masama. At least, sulit ang presyong ibinayad niya para dito. Hailey, ang ganda-ganda mo. Napansin ni May sa isang sulyap na ang ibang babae ay sumailalim sa plastic surgery. Nagsimula na ba ang event? Inayos mo ba ako ng upuan? Tanong ni Hailey kay May. Tapos na. Gusto pa rin ni May na pabor sa kanya. Inaasahan niyang balang araw ay mag-order sa kanya si Hailey, at pagkatapos ay makakakuha siya ng malaking halaga bilang komisyon. Pumasok si Hailey sa banquet hall at umupo sa isang hindi mahalata na upuan para sa mga bisita. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumunta ngayong gabi ay upang mahanap ang kanyang pagkakataon na gumawa ng isang kaawa-awang aksyon sa harap ni Elliot at madamay ito sa kanya. Nang magsisimula na ang selebrasyon, nagsimulang magsilapitan ang lahat mula sa buffet table. Naghahaponan sina Anastasia at Elliot sa suite ng hotel nang magpadala si Felicia ng mensahe sa una upang ipaalam sa kanya na magsisimula na ang pagtatanghal. Tinanong din ni Felicia si Anastasia kung kailan siya bababa sa banquet hall. Dahil ayaw palampasin ni Anastasia ang live performance ng kanyang paboritong mga awit, mabilis na hinimok ni Anastasia si Elliot, "Tara na." Tangulang ang isinagot niya noon at sinamahan siya sa hall. Kahit na sadyang dimmed ang mga ilaw, nagawa ni Elliot na palamigan ang lahat ng naruroon sa kanyang aura sa sandaling pumasok sila ni Anastasia. Sa kanyang tuwid na poster at milya-milyong mga binti, siya ay may ugali ng isang mayabang na hari. Nandito na si President Presgrave. Oh, Panginoon, si President Presgrave talaga. Akala ko hindi siya darating. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko si President Presgrave sa laman. Napakagwapo niya. Hoy, sino yung babaeng nasa tabi niya? Ang mga tunog ng paghanga ng mga babaeng panauhin sa ibaba ng entablado ay halos natatabunan ang musikang tumutugtog sa background. Parang hinahabol ang hininga ni Hailey habang nakatingin sa mag-asawa. Nasa harapan niya ang lalaking iniisip niya nitong mga araw, at nasa tabi niya ang babaeng pinakaayaw niya. Samantala, si Aliona, na kabilang sa mga panauhin, ay labis na nasa sabik na nagliwanag ang kanyang mga mata. Nandito na si Elliot. Kabanata 454. Serenade. Nang pinaplano ni Larry ang sitting arrangement, sinigurado niyang nasa unang row sina Elliot at Anastasia. Maging ang tagapagsalita na si Cecilia Aker, na nakaupo sa tabi niya, ay tuwang-tuwa na nahirapan siyang huminga nang simulan niyang abala ang sarili sa paggawa nito at iyon para makuha ang atensyon ni Elliot. Sa wakas ay nalaman ni Anastasia ang pakiramdam na maging si Elliot, siya ang naging sentro ng lahat ng kababaihan ngayong gabi. Ramdam niya ang matinding inggit ng mga mata sa daan na tila anumang oras ay maaaring batasin siya nito. Kumusta, Pangulong Presgrave? Ako si Cecilia Aker, ang tagapagsalita ng Burgwa. Ikinagagalak kitang makilala. Nagkusa si Cecilia at binati siya. Bahagyang tumango si Elliot sa kanya. Hello. Si Cecilia noong una ay may waistcoat, ngunit habang kausap niya si Elliot, hindi niya namamalayan na inabot niya ito upang bahagyang hatakin ito, na ginawang dumulas ito pababa upang ipakita ang kanyang malasutlang balat na nalantad ng malalim na v-neck ng kanyang damit. Masasabi ni Anastasia sa isang sulyap kung ano ang binabalak na gawin ng babaeng artista. Bahagya siyang natigilan nang makita iyon, ngunit aminin niya na si Cecilia ay may matapang na estilo sa fashion. Siyempre, sinuot lang niya ito para makita ni Elliot, at hindi ng iba. Sa eksaktong sandaling ito, ang MC ng kaganapan ay umakyat sa entablado.
Pagkatapos niyang magbigay ng madamdaming pagpapakilala, si Larry ang pumalit sa MC, at nagbigay siya ng talumpati tungkol sa isang detalyadong pagpapakilala sa pananaw at pag-unlad sa hinaharap ng burgwa. Gayunpaman, maliban sa pagtatanghal, ang inaabangan ng lahat ngayong gabi ay ang lucky draw session. Sinasabing parehong mataas ang premyong pera at ang winning rate ngayong gabi. Sa wakas ay nagsimula ang pagtatanghal sa 7 p.m. Ang unang tao na umakyat sa entablado ay ang paboritong mga awit ni Anastasia, si Hank Orion. Nakasuot siya ng kasing ganda ng isang prinsipe. Sa mga mainit na palakpakan ng mga manonood, si Anastasia ay masigasig din habang siya ay pumalakpak ng marubdob. Sa kabila ng kaguluhan, hindi ni minsan nilinggan ni Elliot ang mga awit, dahil labis siyang naaakit sa babaeng nasa tabi niya na buong lakas na pumalakpak. Puno ng sari-saring emosyon ang madilim niyang mga mata habang nakatitig sa kanya. Si Anastasia, gayunpaman, ay lubos na nabighani kay Hendrix, na nasa entablado. Ang kantang kinakanta niya ay nagkataon din na paborito niyang kanta. Ang malamig na tingin ni Elliot ay unang sumulyap sa mga awit na bumuga ng halik sa kanyang mga manonood, at pagkatapos ay bumalik ang una sa pagtingin sa kaakit-akit na ekspresyon ni Anastasia. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagpumilit na dumalo sa piging. Umirap siya, dahil ba sa mga awit na ito ang lahat? Sa puntong iyon, sa wakas ay nakaramdam si Anastasia ng goosebumps dahil sa tindi ng titig ni Elliot, kaya lumingon ito sa kanya habang nagtanong. Ano ang problema? Halatang pinasam ng babae ang kanyang kalooban, ngunit naglakas loob itong tanungin siya kung ano ang nangyari. Masyado mo ba siyang gusto? Bigla siyang sumirit. Kahit malabo ang ilaw, ramdam pa rin ni Anastasia ang nangingibabaw na aura ni Elliot. Ang malamig niyang titig na iyon ay mas matalim pa kaysa sa malamig na hangin sa labas. Hindi niya maiwasang malunok sa takot habang iniisip, tiyak na magagalit siya kung sasabihin kung gusto ko si Hendrix. At kaya, nagpasya siyang tumugon sa kanya na may matalinong sagot. Gusto ko ang kanyang mga kanta, anunsyo niya. Ibig sabihin gusto mo siya, ha? Bakas ang sama ng loob habang nakakunot ang noo ng lalaki. Wala siyang ibang pagpipilian kundi patahimikin siya sa pamamagitan ng pag-abot sa ilalim ng mesa at paghawak sa kamay nito. Sa wakas ay lumuwag ang kanyang mga kilay dahil doon, at mariin niyang hinawakan ng mahigpit ang mga daliri nito. Nagbitiw si Anastasia na naramdaman ang lakas ng pagkakahawak niya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagsisimula pa nga siyang madistract kahit na nakikinig siya ng live ni Hendrix na kumakanta. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ngayon ay ang kalyo na mga daliri na pabalik-balik sa kanyang palad sa ilalim ng mesa. Nakaupo sa isang mesa sa ikatlong hanay, ni minsan ay hindi pinanood ni Aliona ang pagtatanghal sa entablado. Siya ay patuloy na naghahanap ng kanyang pagkakataon upang lapitan si Elliot. Pero ngayong may pagtatanghal na nagaganap, nakakahiya lang sa kanya kung padalos-dalos siyang lumapit kay Elliot at tuluyang pinalayas ng lalaki. Kailangan niyang humanap ng oras kung kailan siya makakasama niya. Nagkataon, si Hailey ay may kaparehong ideya kay Aliona, na makipagkita kay Elliot ng mag-isa. Iyon lang ang pagkakataong makakapagbigay siya ng magandang palabas. At the same time, medyo nag-aalala siyang baka mapansin siya ni Anastasia. Kaya naman, maaari lamang niyang subukang itago ang sarili gamit si May bilang kanyang human shield. Sa wakas ay oras na para sa unang round ng lucky draw session matapos kumanta ng dalawang magkasunod na kanta si Hendrix. Sa susunod, bubunot tayo ng 50 pangalan bilang mga nanalo sa consolation prize. Lumitaw sa malaking screen ang pangalan ng mga napili, at automatikong alam ng mga nabunot na hindi nila maabot ang grand prize. Nagsimula ang ikalawang round ng mga pagtatanghal pagkatapos mabunot ang 50 pangalan. Sa pagkakataong ito, isang sensual na babaeng mga awit ang kumanta. At pagkatapos niyang gawin, 30 pangalan ang iginuhit para sa ikatlong gantimpala. May inihanda ding pagtatanghal si Cecilia para sa kaganapan. Umakyat siya sa entablado at kumanta ng isang love song, at siniguro niyang panatilihin ang kanyang mga mata kay Elliot sa buong oras. Para bang sinisiraan niya sila ng dalawa. Kabanata 455. 5 milyong sports car. Natural na nanatili ang tingin ni Elliot sa entablado. Habang nakatingin si Anastasia, tinamaan siya ng galit na lumitaw nang wala sa oras at sinimulan niyang kaltin ang likod ng kamay ng lalaki gamit ang kanyang mga kuko. Nakangiti itong lumingon sa kanya,
ngunit hindi man lang siya nito nilingan habang nagkukunwaring walang nangyayari. Inilagay na niya ang kanyang kaluluwa sa pagkurot sa kanya sa pangalawang pagkakataon samantalang tahimik lang nitong tinatanggap ang kanyang kapalaran. Napakalupit na babae, naisip niya. Nakakatingin siya sa ibang lalaki, pero bawal akong tumingin sa ibang babae. May malabong ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang mga mata at bibig, ngunit ang kamay ng lalaki sa ilalim ng mesa ay mayroon ng mga karagdagang marka sa likod nito. Pinarurusahan niya ito ng walang pakialam at walang pag-aalinlangan na mukha. Ang sumunod na programa pagkatapos ng pagtatanghal ay ang lucky draw para sa ikalawang premyo na nagkakahalaga ng 30,000. Pagkatapos ay dumating ang unang gantimpala at ang espesyal na premyo. Hindi napigilan ni Larry, na nasa entablado, ang kanyang pananabik ng ipahayag niya, maaaring hindi ito alam ng karamihan sa inyo, ngunit ang grand prize ngayong gabi ay isang sports car na nagkakahalaga ng 5 milyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagkagulo ang mga manunood habang sila ay huminga ng malakas, isang sports car na nagkakahalaga ng 5 milyon. Wow! Ginagawa ba nitong mayaman ang nanalo sa isang gabi? Isang nakakaganyak na premyo ito. Siguradong mapagbigay na boss si President Presgrave. Natigilan din si Anastasia nang marinig ang mga salita ni Larry. Mabilis siyang lumingon kay Elliot para sa mga sagot, ngunit ang tanging nakikita niya ay isang mukha na walang ipinahayag sa ngayon. Maya-maya ay nakarinig siya ng ilang boses na nag-uusap sa likuran niya. Golly, mas maganda kung ako ang mananalo. Oo, ito ay isang sports car na nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi ko na kailangan ang kotse. Bigyan mo lang ako ng 5 milyon. Sa kabila ng hindi pagiging empleyado ng Burgwa, si Hailey ay nasa sabik tulad ng iba pa sa kanila. Paano siya umaasa sa sandaling ito na nagtrabaho siya sa kumpanya upang magkaroon siya ng pagkakataong manalo ng kotse? Sinimulan ng ikuyom ni May ang kanyang mga kamao dahil sa pag-asang siya ang mananalo. Si Alio na lang ang nakatitig kay Anastasia na may naiinggit na mga mata na tila alam kung ano ang nangyayari. Nakakaaliw din ang sumunod na pagtatanghal na tumagal hanggang 8:30 PM bago ito sinundan ng lucky draw para sa unang gantimpala. May 3 mananalo na mag-uuwi ng 128,800 cash. Ramdam ni Anastasia kung gaano kasaya ang 3 nanalo nang umakyat sila sa entablado para makuha ang kanilang mga premyo. May isa pang pagtatanghal pagkatapos nito, ngunit ang lahat ay kinakabahan ngayong malapit na ang oras para sa announcement ng grand prize winner. Binitawan ni Anastasia ang kamay ni Elliot sa puntong ito upang ipagdasal na siya ang maswerteng mananalo. Ang kapaligiran na makapal sa kaguluhan ay nag-aasam sa kanya na manalo sa engranding premyo. Sa wakas ay umakyat muli sa entablado ang tuwang-tuwa na si Larry bago siya patawa-tawa na nagbiro, panahon na para ibunot ang pangalan ng nanalo para sa grand prize. Hinihiling ko na sana ako iyon. Wala akong napanalunan, kung tutuusin. Tumawa ng malakas ang mga tao matapos marinig ang kanyang sinabi. Ngayong tapos na niyang alisin ang tensyon sa hangin, itinuro niya ang screen sa likod niya at inihayag, lahat, mangyaring tingnan ang screen at tingnan kung ito ang iyong pangalan na lilito sa ilang sandali. Simulan na natin ang pagbilang ngayon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa oras na tapos na si Larry sa countdown, may lumabas na pangalan sa screen. Ito ay walang iba kundi si Anastasia Tillman. Nang makita ang dalawang salitang ito ay agad na naging sanhi ng pagkainggit ang mga tao. Maging ang nanalo mismo ay nagulat habang tinatitigan ang kanyang pangalan sa screen. Miss Anastasia Tillman, mangyaring umakyat sa entablado, tawag ni Larry sa kanya mula sa entablado. Pagkatapos, ang babaeng pinag-uusapan ay nagsimulang humakbang ng hindi matatag paakyat sa entablado. Kanina pa siya nakatago sa madilim na karamihan, ngunit ngayon na ang kanyang magandang mukha ay direktang nasa ilalim ng spotlight para makita ng lahat, mas lalo lang siyang naninibugo ng mga mata na nakatingin sa kanya. Maging si Elliot ay nabigla sa kagandahan nito na hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kasya sa isang girl group. Gusto kong gumawa ng maikling panayam sa iyo, Miss Anastasia Tillman. Kumakabog na ba ang puso mo? Ayos lang ako, mahinahong sagot ni Anastasia nang may napagtanto siya ngayon. Tila ang kotse ay inilaan bilang isang regalo para sa kanya mula sa simula at ang taong gustong magbigay sa kanya ay nagplano na gawin ito sa pamamagitan ng lucky draw session na ito.
Kung hindi mali ang hula niya, si Elliot ang bumili sa kanya ng sasakyan. Jeez, masyado kang kalmado, Anastasia. Kung ako iyon, magsisimula na agad akong sumayaw sa isang kanta sa entablado. Pabirong bumulwak si Larry. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Anastasia ang mapangiti, na nagpangiti rin sa isang lalaki sa ibaba ng entablado. Larry kept on teasing her, "How about you sing us a song, Anastasia? O kaya'y isayaw mo kami." Kabanata 456. No need to thank me. Mabilis na kumaway si Anastasia habang tinatanggihan ang mungkahi ni Larry, "Huwag mo nang isipin iyon. Hindi ako marunong kumanta, at mas masahol pa ako sa pagsasayaw." Nakatingin sa kanya si Larry bago bumantong hininga, totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa napakagandang kotse para sa isang napakagandang babae. Hindi ka ba masyadong maganda para maging totoo, Miss Anastasia? Napakagwapong lalaki mo, Vice President Young, she smoothly gave him a compliment. Agad na pinagpawisan ang lalaki nang marinig ang mga salita. Nako, hindi, dapat si President Presgrave ang pinakagwapo dito ngayong gabi. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elliot at natatawa, nagtanong siya, "President Presgrave, gusto mo bang lumapit at magsalita ng ilang salita sa mga manunood?" Kumaway si Elliot para ipakita na hindi niya ito gagawin. Bumalik si Anastasia sa kanyang upuan pagkatapos niyang kunin ang kanyang premyo, at ibinato niya ang walang magawang sulyap kay Elliot, para lamang tumingin ang lalaki sa lahat ng dako maliban sa kanya. Ang masasayang panahon ay laging mabilis na lumilipas. Malapit na kaming matapos ang taunang pagdiriwang, pero bago iyon, naghanda kami ng cocktail party para magsaya ang lahat. Pagkasabi noon ay umalis na si Larry sa entablado para magsimula ang susunod na programa. Sa sandaling binuksan ang mga ilaw sa bulwagan, ang mga dumalo ay nagsimulang lumipat sa isa pang bulwagan para sa pagtikim ng alak. Nagsimulang magring ang telepono ni Elliot sa parehong oras, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at umalis sa kanyang upuan. Lumapit si Felicia na may nakakainggit na titig upang salubungin si Anastasia. "Tingnan mo lang kung gaano kalaki ang pagsisikap ni President Presgrave para mapasaya ka." Napabuntong hininga siya. Ngumiti lang si Anastasia bilang tahimik na pagsang-ayon. Si Elliot ay gumawa ng paraan upang mapanatiling masaya siya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Felicia, "Alam mo bang nandito si Aliona?" Nagulat si Anastasia nang marinig iyon. Lumingga-lingga siya sa bulwagan, at tila may naalala siya nang muling bumaling kay Felicia. "Kailangan mong patawarin ako sandali, Felicia." Siguradong sinamantala ni Aliona ang pagkakataon nang umalis si Elliot para sagutin ang kanyang tawag para makasama siya ng mag-isa. Habang papunta si Anastasia sa hallway na pinuntahan ni Elliot, nakita niya si Aliona na nagsasalita habang nakatayo sa tabi ni Elliot sa dulo ng hallway. Kinuha lamang ni Anastasia ang kanyang mga salita nang makalapit siya sa kanila. "Patawarin mo ako, Elliot. Lasing ako noong isang araw. I only made such a mistake because I was out of it," nanghihinayang paliwanag ng babae. "Miss Dora." Ang malamig na boses ni Elliot ay umalangaw habang sinasabi niya, "I don't mind letting this matter go, but I don't want to see you mangyaring pumunta sa iyong paraan. I'm sorry, Elliot. Maaari mo ba akong patawarin kahit minsan lang para sa aking ama?" Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at may nakakaawang ekspresyon, nanumpa siya, "Pangako hindi na ako gagawa ng ganoon." Naramdaman ni Anastasia na ngayon na ang tamang oras para pumasok siya. Nagkunwari siyang may hinahanap, at tumakbo siya papunta kay Elliot nang damapo ang mga mata nito sa kanya. "Ayan ka na pala, Elliot. Hinahanap ka ni Vice President Young." Pagkatapos sabihin iyon, sinukli niya ang braso niya kay Elliot bago kumilos na parang ngayon lang niya napansin ang presensya ni Aliona. "Nandito ka rin, Miss Dora." Dahil sa pagpisil ng lahat ng luhang naiipon niya kanina, mabilis na inilayo ni Aliona ang mukha kay Anastasia. Gayunpaman, tila ayaw ni Anastasia na abalahin ang sarili kay Aliona habang hinahatak niya ang braso ni Elliot. "Let's go," pag-uudyok niya. "Bumalik na tayo sa banquet hall." Nang makita ito, agad na pinandilatan ni Aliona ang ibang babae. Alam niyang sinasadya ni Anastasia ang paghingi ng tawad. "Hindi ko akalain na magkakaroon ka pa rin ng lakas ng loob na makita muli si Elliot, Miss Dora. Nakakagulat na makapal ang balat mo."
Dagdag ni Anastasia sa tonong nanunuya. Anastasia Tillman, ikaw. Pinutol siya ni Anastasia bago pa man niya masimulan ang kanyang pangungusap. Dapat kang magpasalamat sa akin sa pagpigil sa iyo sa paggawa ng gulo na hindi mo pananagutan. How dare you? Namuti ang mukha ni Aliona. Nakangiting sagot ni Anastasia. Kalimutan mo na. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ang mga mata ni Elliot ay bumagsak kay Anastasia noon, at hindi tulad ng malamig na tingin niya kanina lang, siya ngayon ay nakatingin kay Anastasia na may mapagmahal na mga mata. Gusto mo magpasalamat ako sa'yo? Hindi makapaniwalang naisip ni Aliona. I hate you so much kaya kitang patayin. Magiging gumana sana ang plano ko kung hindi dahil sa'yo. She managed to keep those words in as she only said in a calm voice, Miss Tillman, may sasabihin ako kay Elliot. Mangyaring bigyan kami ng ilang privacy. Oh, patawarin mo ako, kung ganoon. Ako rin, may mahalagang kausapin si Elliot. Isasama ko siya. Inakbayan siya ni Anastasia habang nagsasalita. Tara na. Ang lalaki ay humakbang pa sa pamamagitan ng pagpulupot ng kanyang braso sa kanyang baywang, pagkatapos ay humuhuni bilang tugon. Pagkasabi niyon ay umalis na silang dalawa, at ang tanging nagawa na lang ni Aliona ay panoorin ang planong paghingi ng tawad sa isa pang pagkakataon. Isa kang patay na babae, Anastasia. Sisiguraduhin kong babayaran mo ito. Kabanata 457. Masyadong maliit na kwarto. Ang mga kuko ni Aliona ay naghuhukay sa kanyang laman, ang hinanakit sa kanyang mga mata ay nagbabantang umapaw. Iniligtas lamang ni Anastasia si Elliot mula sa mga kamay ni Aliona dahil sa kabaitan ng kanyang puso, ngunit bago pa man sila makabalik sa banquet hall, bigla siyang kinaladkad ni Elliot patungo sa isang bakanteng pribadong silid bago niya isinara ang pinto sa likuran niya. Tumingin lang siya sa kanya na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha, at tinanong niya, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo may importante kang sasabihin sa akin? Lahat ako ay tainga. Mukhang excited siya habang nakasandal ang likod sa pinto. Hindi niya napigil ang matawa nang makitang pekeng kamangmangan ang lalaki. Nakataas ang kilay, napabulala si Anastasia, itinapon ko ang kalokohang iyon para iligtas ka. Bakit may importante akong sasabihin sa iyo? Tila nanlalabo ang mga mata ni Elliot habang nakatitig sa kanya na mukhang sensual at mapang-akit sa suot nitong itim na evening gown. Natural na may kaakit-akit na katangian si Anastasia sa kanya. Ako na ang magsasalita, buntong hininga niya. Nang makita niya itong dahan-daang papalapit sa kanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay para itulak siya pabalik. Mag-usap lang kayo. Hindi mo na kailangan pang maging malapit. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi niya habang nakayuko. Malapit na siya kaya wala siyang choice kundi iarko ang leeg niya. Napuno ang kanyang mga butas ng ilong ng kanyang kakaibang pabango ng lalaki noon. Malapit na yan. Napakurap siya ng ilang beses. Sabihin mo lang, naririnig kita. Ang ganda mo ngayong gabi. Alam ko, sagot niya sa nakakatawang ngunit mapang-akit na tono. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Elliot. May ideya ka ba kung ano ang iniisip ko buong gabi? Paano ko malalaman? Tahimik niyang bulalas bago hinawakan ng lalaki ang kanyang maselang mukha sa isang kamay, habang ang isa naman ay pilit na itinaas baba. Pagkatapos ay umungol siya sa mahina at garalgal na boses, I have been thinking about kiss you. Ang mananipis niyang labi ay ganap na tinakpan ang kanyang labi sa sumunod na segundo. Hindi siya itinulak ni Anastasia sa pagkakataong ito. Nabihag siya ng husto ng lalaki ngayong gabi. Mula sa paraan kung paano niya maingat na binalak ang lucky draw session, hanggang sa kanyang malamig na pagtanggi sa mga pagsulong ni Aliona na ipinapakita lamang ang espesyal na bahagi niya kay Anastasia na nag-iisa, hindi niya akalain na may isang babae doon na hindi maaapektuhan nito. Nanatili si Aliona sa hallway nang hindi bumabalik sa banquet hall. Ngayong naramdaman na niya ang pagwawalang bahala ni Elliot, tila imposible para sa kanya na maibalik ang kanyang imahe at makasama siya. Ang tanging pagpipilian niya ngayon ay sundin ang plano ni Riley na kidnapin si Elliot, at ipapatay ang huli pagkatapos niyang ipanganak ang kanilang anak. Walang paraan na hahayaan niyang makaalis din si Anastasia ng madali, dahil siya ang dahilan kung bakit kailangang pagdaanan ni Aliona ang lahat ng kahihiyan na ginawa niya. Sabay sa banquet hall, naghihintay ng pagkakataon si Hailey na mag-strike. Sa sandaling bumalik ang mga ilaw, nagtago siya sa banyo habang sinabi niya kay may naabisuhan siya sa sandaling umalis si Elliot ng mag-isa.
Kahit na hindi alam ni May kung bakit gusto ni Hailey na gawin niya ito, sumunod pa rin siya sa sinabi sa kanya. Nagsisimula ng mawala ng kontrol ang mag-asawang naglalambingan sa pribadong silid habang sinisipsip at kinakagat nila ang labi at dila ng isa't isa. Nang malaman ni Anastasia na mas gustong gawin ni Elliot sa kanya, kailangan niyang pilitin itong itulak palayo. Tama na, Elliot, napabuntong hininga siya, nakaramdam ng kaunting inis. Walang tigil niyang kagat-kagat ang manipis nitong labi, at sa wakas ay nasulyapan niya ang sofa sa silid at sinabing, masyadong maliit ang kwarto. Ni hindi ko mailabas ang buong potensyal ko dito. Si Anastasia ay lubos na hindi nakaimik sa sinabi niya habang iniisip niya, napakalaking pag-iisip. Pagkalabas ng silid, pumunta siya sa banquet hall upang hanapin si Felicia, samantalang si Elliot ay nakaupo sa silid upang magpahinga habang hinihintay niyang matapos si Anastasia sa kanyang negosyo. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, nagtatago si May sa likod ng isang haligi nang lumabas ng silid si Anastasia. Hindi niya maiwasang mainggit habang pinagmamasdan si Anastasia na pinupunasan ang mga kulubot sa kanyang gown. Naramdaman ni May na hindi naging maganda sina Elliot at Anastasia matapos manatili ng mag-isa sa pribadong silid ng higit sa 10 minuto. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Hailey, na hinihiling sa kanya na pumunta sa room number 8, kung saan si Elliot ay nag-iisa. May gustong itanong kay Felicia si Anastasia nang bumalik siya sa banquet hall, ngunit nang hindi siya mahanap ng una, at nang makitang oras na para bumalik upang kunin ang kanyang anak, bumalik siya sa direksyon ng pribadong silid. Tuwang-tuwang lumabas si Hailey, na nagtatago pa rin sa banyo, hawak ang kanyang telepono pagkatapos niyang matanggap ang mensahe mula kay May. Nakita ni Anastasia ang isang figure na nawawala sa isang sulok pagkalabas niya sa pinto ng banquet hall. Hindi niya maiwasang magulat nang makita niya kung sino ang inaakala niyang si Hailey. Agad niyang sinundan si Hailey na may pagmamadaling hakbang. Habang nagtatago siya sa likod ng isang pinto, nakita niyang magkasama sina Hailey at May na may pinagbubulungan. Tahimik na napangiti si Anastasia sa nakita. Tandang-tanda pa niya kung paanong si May ang tumulong kay Hailey na itago ang kanyang telepono noong huling nawala ang kanyang anak. Kabanata 458. Paulit-ulit namin. Nilinggan ni Hailey si May habang nagtanong ang una sa mahinang boses, sigurado ka ba na nandoon siya? Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Tumanggaw si May, sigurado akong nandoon siya. Mabuti, pwede ka nang umalis. Ako na mismo ang pupunta sa kanya. Inangat ni May ang kanyang ulo sa mga sandaling ito, at laking gulat niya na namutla siya nang makita niyang bumalik si Anastasia, na kanina lang umalis. Isa pa, nakatayo siya sa likod ni Hailey na parang multo. Napansin siguro ni Hailey ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni May, kaya lang nagulat siya nang lumingon siya sa parehong direksyon. Naka-cross-arm si Anastasia sa harap ng kanyang katawan habang malamig na nakatitig sa kanila gamit ang kanyang magandang pares ng mga mata. Anastasia, bakit ka nandito? Nauutol na sabi ni May. Sigurado si Anastasia na dumating si Hailey para humingi ng tawad kay Elliot. Kung maaari, ayaw talagang bigyan ni Anastasia ng pagkakataon si Hailey na gawin ito. Anastasia, mas mabuting huwag mong ipasok ang iyong ilong sa aking negosyo. Binalaan siya ni Hailey. Sa halip na sagutin siya, lumingon si Anastasia upang tanungin si May, si Hailey ang nag-utos sa iyo na nakawin ang aking telepono, tama ba? Hindi inaasahan na mapapansin ni Anastasia ang nangyari noon pa man, bumagsak ang mukha ni May habang mabilis na tumingin kay Hailey sa gulat. Gayunpaman, agad na gumuhit ng linya si Hailey sa pagitan nila ni May. May inutusan ba akong gawin mo, May? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, May. Si Hailey ay pinalayas mismo ni Pangulong Presgrave dahil sa planong pagpatay sa Presgrave family. Paprotektahan mo pa rin ba siya kahit alam mo na ito ngayon? Inihayag ni Anastasia ang tunay na kulay ni Hailey nang walang awa. Si May ay hindi bulag o tanga para hindi mapansin kung paano nagtatago si Hailey sa mga tao ngayong gabi. Marahil ay nangangahulugan ito na ang anumang relasyon niya kay Elliot ay natapos na ng ilang panahon ngayon. Mabilis niyang itinuro si Hailey ng isang paratang na daliri at napabulalas, oo. Si Hailey ang nag-utos sa akin. Anastasia, lahat ng ginawa ko ay nasa ilalim ng kanyang mga tagubilin. How dare you, May? Sinaman ng tingin ni Hailey ang babae.
Agad namang pumunta si May at tumabi kay Anastasia. Patawarin mo ako, Anastasia. Pagsusumamo niya, si Hailey ang nagbanta sa akin at nagpagawa sa akin. Hindi ko alam na may plano siyang agawin ang anak mo sa iba. Galit na galit pa rin si Anastasia nang maisip niya kung gaano katikot ang gabing iyon para sa kanya. Ang kanyang malamig na mga mata ay tumawid lamang upang bigyan ng malamig na sulyap si May habang siya ay sumirit, magbitiw ka sa sarili mong kasunduan. Natigilan si May noong una, ngunit agad niyang napagtanto na ito ang pinakamapagpapatawad na solusyon na ibinibigay sa kanya ni Anastasia. Sige, ibibigay ko bukas ang resignation letter ko. Nang marinig iyon, tinuya ni Hailey, naglalagay ka ng harapan na parang ikaw ang lady boss ng Burgwa kahit hindi ka naman. Anastasia, wala kang karapatang magtanggal ng mga empleyado ayon sa gusto mo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Anastasia. Ang aking mga gawain ay wala sa iyong pag-aalala. Ikaw, nabulunan si Hailey, hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Kinasusuklaman niya kung paano kumilos ang bossy na si Anastasia. Sinamantala ni May ang pagkakataong tumakbo. Sa halip na magtanim ng sama ng loob sa pagpapatalsik sa trabaho, nagpasalamat siya kay Anastasia, ang magiging may-ari ng kumpanya, sa hindi niya pananagutan. Pagkaalis ni May, nagngangalit si Hailey at inis na iniluwan niya. Anastasia, sa tingin mo ba may karapatan kang umarte ng napakayabang kung hindi dahil si Elliot ang nagbibigay ng suporta sa iyo? Tinitigan lang siya ni Anastasia ng masama. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, na ikinatuwa naman ni Hailey. Bakit may kinalaman sa iyo ang plano kong gawin? Tinamaan si Anastasia ng hindi maipaliwanag na pagkamuhi habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Naiinis naman si Hailey dahil nasira ni Anastasia ang pagkakataong makilala niya si Elliot ng pribado sa kwarto. Alam na alam kung saan ang masakit na lugar ni Anastasia, nagsimulang maglakad si Hailey palapit sa kanya, at napahinto siya ng halos 1 metro na ang pagitan nila. She then stared at Anastasia as she said without shame, "There is something that will never change, Anastasia." Ito ay para sa isang katotohanan na si Elliot at ako ay nagbahagi ng isang madamdaming gabi na magkasama. Sobrang higpit ng pagkakahawak namin sa isa't isa nang magpalitan kami ng maiinit na halik. Tumutulo ang pawis niya sa katawan ko na parang mainit na pulot. Naaalala ko pa kung gaano siya kawalang kasiyahan na kailangan naming gawin ito ng paulit-ulit. Nagsimulang yumigting ang mukha ni Anastasia, at naramdaman niyang parang may nakabara sa kanyang dibdib at hindi siya komportable. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon sa buong buhay ko. Dagdag pa ni Hailey na nakapikit ang mga mata nang lumitaw ang nostalgic expression sa mukha niya. Ano ang dapat ipakita? Ngumisi si Anastasia. Napangiti si Hailey nang makita niyang nakakakuha siya ng reaksyon mula kay Anastasia. Hindi ka naman inosenteng babae kay Elliot. Tuluyan niyang maaalala kung paano ka natulog sa lalaki ilang taon na ang nakakaraan. At saka, hindi mo ba alam na hindi ginagalaw ni Elliot ang mga babaeng marumi? Shut the hell up. Ang ekspresyon ni Anastasia ay lalong dumadagandong sa puntong iyon. Kabanata 459. Hayaan ang iba na gawin ang maruming gawain. Kaya kung tumahimik, pero may nababago ba ang pag-shut up? Wala ba talagang pakialam si Elliot na nanganak ka ng B****starred na bata? Walang isang lalaki, lalo na ang isang taong may katayuan tulad ni Elliot, na gustong magpalaki ng anak ng iba. Ngumisi si Hailey. Dahil ayaw niyang marinig ang kanyang pagsasalita ng 1 segundo, sumirit si Anastasia, "Tapos ka na bang magsalita? Kung oo, mas mabuting umalis ka." Hindi nabigla sa galit ni Anastasia, nagpatuloy si Hailey sa pagbubuga ng mga makamandag na salita. "Naaawa ako sa anak mo. Hindi niya malalaman kung sino ang kanyang ama, at ang mas masahol pa, hindi niya malalaman kung paano siya dinala sa mundong ito." Nakakuyom na ang mga kamao ni Anastasia, at kailangan niyang pigilin ang galit habang umungol, "Huwag mo akong saktan sa peke mong mukha na ito." Atras na sana si Hailey nang marinig niya ang ingay ng pinto sa private room na tila binubuksan ni Elliot. Dahil sa mabilis niyang pag-iisip, itinaas niya ang kanyang mga kamay para itulak si Anastasia, dahilan para mapaalis siya sa reflex ni Anastasia. Si Hailey ay agad na nagpakawala ng isang masakit na alulong habang siya ay nakaupo sa sahig, nagrereklamo. "Anastasia," pinunasan niya ang kanyang luha habang bumubulong, "paano mo ako nataman? Ano bang nagawa kong mali?
Noong una ay natigilan si Anastasia, ngunit nang lumingon siya at nakita niya si Elliot na papalabas ng silid, agad niyang naintindihan ang pinagkakaabalahan ni Hailey. Nang makitang nakatikip si Hailey sa isang bahagi ng kanyang mukha habang siya ay nanatiling nakaupo sa sahig, yumuko si Anastasia hanggang sa kanyang taas, at sa malamig na boses, nagbanta siya, "Dahil inaakusahan mo akong sinaktan ka, hindi magiging saysay kung hindi ka talaga bibigyan ng sampal ha." Bago pa man makapag-react si Hailey, itinaas ni Anastasia ang kanyang kamay sa ere, at inihampas ito sa walang takip na bahagi ng mukha ni Hailey. Smack! Makikita ang 5 marka ng daliri sa mukha ni Hailey, na binalot ng make-up, sa sumunod na segundo. Anastasia Tillman, ikaw, galit na galit si Hailey at nakakamatay ang tingin. Hindi siya makapaniwala na papatungan siya ng kamay ni Anastasia. Hindi napigilan ni Hailey ang sakit sa pisngi nang makita niya si Elliot na naglalakad palapit sa kanila. Ang ginawa niya sa susunod na sandali ay sumigaw na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinulak at sinaktan niya ako, "Elliot, kailangan mo akong kampihan." Lumapit si Elliot at tumabi kay Anastasia habang sinusulyapan ng malamig na mga mata ang luhaang si Hailey. Sa susunod na segundo, hawak niya at sinusuri ang kamay ni Anastasia na nakayuko ang ulo. "Hayaan mo ang ibang tao na gumawa ng maruming gawain kung may tatamaan ka sa susunod. Madudumihan ang mga kamay mo," aniya sa masikasong boses. Naramdaman ni Hailey na may kutsilyong tinutusok sa puso niya nang marinig iyon. Hindi lang siya naawa ni Elliot, mas inaalala niya ang pagiging madumi ng kamay ni Anastasia. Ito ang tunay na nakainsulto sa kanya. Nagulat din si Anastasia sa sinabi ni Elliot. Parang tinak pa rin sa sugat ni Anastasia ang sinabi ni Hailey kanina, pero mas totoo ang paglalamang ng lalaki ngayon kaysa sa iba. "Tara na at maglinis na tayo ng kamay." Hinawakan ni Elliot ang kamay ni Anastasia at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na niya muling sinulyapan si Hailey, na nanatili pa rin sa sahig. Ang lahat ng palabas na ginawa ni Hailey ay walang kabuluhan. Pagkawala ni na Anastasia at Elliot sa isang sulok, agad na bumangon si Hailey, na lalong halata sa mukha niya ang kahihiyan. Alam niyang hindi nito sasaktan kahit kaunti ang lalaki kahit na mamatay ito sa harapan nito. Lahat ng ginagawa niya ay ang paghuhukay niya ng isa pang mas malalim na butas para mahulog siya. Matapos maghugas ng kamay si Anastasia sa washroom, nakita niya si Elliot na naghihintay sa kanya pagkabalik niya sa labas. Isang maliit na tawa ang pinakawalan niya at napangiti. "Anong stress reliever? Huwag mong abalahin ang iyong sarili sa kanya," paalala ni Elliot. "Ang ganitong uri ng babae ay hindi karapat-dapat sa iyong oras ng araw." Tumanggaw si Anastasia bilang tugon. "Alam ko, uwi na tayo. Oras na para kunin si Jared." Hinawakan ni Elliot ang kamay niya at nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ng elevator. Nakaabang na ang grupo ng mga bodyguard niya at handang umalis kasama silang dalawa. Ngayong malapit na ang Pasko, ang tanawin sa labas ay pinalamutian ng maganda ng mga kulay ng Pasko. Nagpatuloy ito sa buong biyahe nila. Ang mainit na kamay ni Elliot ay nakapulupot sa malamig na kamay ni Anastasia sa buong paglalakbay. Sa oras na sila ay bumalik sa Presgrave Residence, si Jared ay nakatulog dahil sa pagod, samantalang si Harriet ay gising na gising pa rin. Pinatahimik niya ang mag-asawa nang pumasok sila. Nakatulog lang siya. "Ayos lang. Ihahatid ko siya sa kotse," nakangiting sabi ni Anastasia. Ang kanyang inaantok na anak ay mananatiling tulog kung gugustuhin nito kahit na ilipat siya nito. "Hayaan mo akong gawin ito." Si Elliot ay mabilis na humakbang pasulong at binuhat si Jared sa kanyang mga bisig. Nakasirang iminulat ng binata ang kanyang mga mata upang tumingin, at hindi nagtagal ay napapikit siya muli ng may pamilyar na mukha ang karga sa kanya. "Mag-ingat sa daan," paalala ni Harriet sa kanila bago sila umalis. Saka nagsalita si Anastasia. Medyo humihingi ng tawad ang boses. "Magpahinga ka muna, Lola. Iistorbahin ka lang ni Jared kung nandito siya." Kabanata 460. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang saya ko. Napakasayang gabing ito. Pagkasabi noon ay tumingin si Harriet sa apo na karga-karga ang natutulog na bata. Palaging ipaalala sa kanya ni Jared ang napakagandang panahon na inalagaan niya ang isang batang Elliot. "Aalis na po kami, Lola. Don't go to bed too late," sabi ni Elliot bago niya binuhat si Jared palabas ng bahay kasama si Anastasia.
Pagkatapos niyang buhatin si Jared sa sasakyan, sumandal ang bata sa kanyang ina at nagpatuloy sa pagtulog. Si Jared ay hindi nagising hanggang sa bumalik sa villa, at si Elliot, muli, ang nagdala sa kanya pabalik sa kwarto. Medyo hindi komportable para kay Anastasia na hawakan ang kanyang anak na naka-high heels at evening gown, kaya nagpalit siya ng tsinelas bago siya bumalik sa kwarto ng kanyang anak. Pagkapasok niya, tila nabalot ng pag-aalala ang kanyang puso nang makita si Elliot na kalahating squat sa tabi ng kama ni Jared habang hinuhubad niya ang sapatos at medyas ng bata na may malumanay na ekspresyon sa mukha. Parang kutsilyo ang sinabi ni Hailey kanina. Walang isang lalaki, lalo na ang isang taong may katayuan tulad ni Elliot, na gustong magpalaki ng anak ng iba. Ituturing pa ba ni Elliot si Jared na parang sa kanya kung ikakasal ito at hindi na mangganganak ng isa pang anak? Hanggat ayaw ni Anastasia na isipin ito ay isang tunay na isyo na kailangang matugunan. Nang nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkahilo sa hindi nasagot na tanong, lumabas si Elliot sa silid ng bata bago niya isinara ang pinto sa likuran niya. Mabilis niyang napansin ang seryosong pagmumukha nito habang nakatayo siya sa ilalim ng ilaw sa dingding, kaya nagtanong siya, bakit ka nakatayo dito at nag-zone out? Wala naman. Matulog na tayo ng maaga. Nagsimula na siyang tumalikod at umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Akmang hahawakan na siya ni Elliot, tumunog ang kanyang telepono, na nagudyok sa kanya na sagutin ang tawag pagkatapos tingnan ang caller ID. Hello. President Presgrave, mayroong isang apurahang online video conference na nangangailangan ng iyong agarang paglahok. Ang boses ni Ray ay nanggaling sa kabilang linya. Tiningnan ni Elliot ang oras na nagsasaad na 11 PM na, at sinabi niya kay Anastasia, pupunta ako sa isang pulong. Pwede ka na matulog nang wala ako. Sa medyo heartbroken na tingin, sinulyapan siya nito at bumantong hininga bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay pumunta si Elliot sa study room sa ikalawang palapag, samantalang si Anastasia ay nakahiga sa kama nagising, ang kanyang ulo ay patuloy na nagre-replay sa mga masasakit na salita na binitawan ni Hailey sa kanyang mukha. Ang pagiging insomniac ay magaspang at upang magpalipos ng oras, tiningnan ni Anastasia ang kanyang telepono, ngunit walang kamalay-malay na bumangon siya nang mapagtanto niyang 2 oras na siyang gising. Dahil hindi siya makatulog, nagpa siyang bumaba para kumuha ng isang basong gatas para makatulog siya. Bago iyon, pumunta siya sa kwarto ni Jared para tingnan siya. Hindi inalis ng bata ang kanyang kumot mula sa kanya, at basang-basa sa pawis mula sa pananatili sa ilalim ng mainit na kumot. Bababa na sana siya nang bigla siyang tumalikod at sa halip ay tinungo ang study room. Alam niyang nasa loob pa ang lalaki nang makita niya ang ilaw sa carpet na nagmumula sa ilalim ng pinto. Ilang beses siyang kumatok ng mahina bago niya binuksan ang doorknob. Sa kabila ng maliwanag na ilaw sa silid, nakapikit si Elliot na nakahiga sa sofa. Pagkatapos ay gumawa siya ng magaan na hakbang patungo sa sofa, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng husto nang masilayan niya ang perpektong mukha na naihilaw sa ilalim ng liwanag. Ang lalaki ay may magandang hubog na buto ng noo, malalim at malabo na mga mata, matangkad na tulay sa ilong, at isang pares ng sensual na labi. Siya ay isang taong mas gumanda lamang habang lumilipas ang panahon. Nakatulog ba siya sa sofa mula sa pag-overtime? Naisip niya sa sarili. Nang makita ito, hindi niya maiwasang kumuha ng kumot sa itaas at isuot ito sa kanya. Saktong nagsisipilyo siya sa mga sulok ng kumot, nagising siya sa ingay. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga talukap na pinalamutian ng mahahabang pilikmata at tumingin sa kanya. Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hindi ka bumalik sa kwarto para matulog? Hindi sinasadyang nakatulog ako habang naghihintay ng tawag sa telepono. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umupo siya, iniunat ang kanyang mga kamay at hinayla siya para yakapin. Bakit hindi ka natutulog? Ako, bumangon ako para tingnan si Jared. Hindi niya masabi sa kanya na mayroon siyang insomnia. Tiningnan lang siya ni Elliot ng nakakaakit na tingin. Subukan mong matulog ng maaga. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya, aakyat ako upang makita siya paminsan-minsan. Nang marinig iyon, si Anastasia, na ang ulo ay nakapatong sa kanyang tuloy-tuloy na tibok ng puso, bahagyang itinaas ang kanyang baba at sinabing, napakabait mo kay Jared. Para talaga siyang anak ko, alam mo ba? I see a lot of myself in him, sinseridad na sabi ni Elliot habang nakayuko.
Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg nito at nagkusa na halikan siya sa pisngi nito, na ikinagulat niya. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko para sa akin. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin para doon. Hindi ba ito ang dapat kong gawin? Anuman, nagpapasalamat pa rin si Anastasia kay Elliot, dahil ang pakikasama niya ay isang pagpapala kay Jared.